Hello! Kumusta na kayo dyan? Ako sobrang special para sa akin ang linggong ito kasi ang Marcos Week ay magsisimula na para ipagdiwang karawan ng aking mahal na tatang, President Ferdinand Ezralyn Marcos. Alam ba ninyo, nung buhay pa yon, grabeng enjoy kami pag birthday niya. Todo pakain, lahat yata ng hayop, ilelechon. Bilib ka ba? Baka, kambing, baboy, manok, go! Naku, punong-puno yung mga kalsada. Ngayon, di na namin magawa yon. Pero bongga pa rin. At ang dami-daming mga paliksahan ng mga magsasaka, pabigatan ng kanilang mga kalabasa, pagandahan ng mga kamatis, tapos sangkatutak na tinatawag na racket, magkakarera dito sa Poway Lake. Ang premyo, bongga, baka, say mo. Kaya kahit hindi na namin kayang gawin yon, napakarami pa rin ginagawang pagdiriwang pagkaarawan ng aking ama. I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue, and like Tom free falling without a clue. I didn't know what to do until I first saw you, and now I never have to freeze into the fire now. For all I've to burn, 'cause the flames already high all over the world. The world. Enjoy not only tonight, but also this weekend and our national holiday. Answers I couldn't find, so far from home, down in the world below. Hey, hey, now I can reach out and touch the sky, 'cause you make me fly like a hummingbird into the night. Just had no clue until I first laid my eyes on you, and now I never have to freeze under rainy clouds. No need to pour no gasoline into the fire now. For our love to burn, 'cause the flames already high all over the world. The world love to burn, 'cause the flames already high all over the I congratulate all these wonderful children. This is my favorite part of Marcos Fiesta because of all of you. Let's clap for the little Imelda and little Ferdinand. So this event is to, of course, celebrate the birthday of our former president, the late Ferdinand Edward Marcos. This event is composed of various contests such as singing contest, quiz bee, and there is also a debate which, of course, empowers the youth.
lang, yan ang pinaka-favorite ko sa lahat sa Marcos Fiesta. Ang cute ng mga bata, nakakatawa. Parang sila mga manika na maliliit. Maliit na Ferdinand, maliit na Imelda. Lalo na yung mga Imelda, feel na feel! Narigat tibiyang si Manalon. Talaga super hirap. Kaya tuwang-tuwa ako makita kayong lahat. Sabi nga, together we can make agriculture great again. Ang totoo, ayoko nang humarap sa mga magsasaka dito sa Ilocos Norte dahil ang hirap-hirap ng dinadaanan nila. Sa totoo lang, parang hindi pa sapat ang hirap at lockdown ng pandemya. Dumating naman itong mga presyo na hindi ka panipaniwala sa diesel na halos pantay na sa gasolina, yung crudo na tinatawag, at yung abono, yung fertilizer. Kaya double whammy talaga ang aming mga farmers. Tapos, super tag-init naman. And then, sumunod naman, may tubig na nga, layus naman. Ibig sabihin, yung mga typhoon na sunod-sunod. Kaya hirap na hirap yung aming mga magsasaka. Kung anuman tulong ang maibigay, binibigay na namin. Sabi nung iba, napaka-spoiled na. Diyan, binibigyan ng lahat. Walang spoiled sa magsasaka dahil napakahirap ng trabaho nila. Binigyan ngayon ni Governor ng iba't ibang equipment. Dahil isa sa malaking problema natin, maliban sa maliliit ang mga bukid, ay hindi mechanized. Talagang todo manual labor ang ating mga magsasaka. Kaya minemechanize natin unti-unti ang ating farmers para ma-modernize at makahabol sa kompetisyon ang ating mga produkto. Agbyag, mabuhay ang ating mga magsasaka. Napintas dito yung project ni Ma'am Amy, madakil di may tulong na kami nga kaltalon, karon oras ita amin nga kalkalap. Pag saya tamit farmers data sir ta siyempre di ka marigatan nga gumastos basit nalaglag ala basit kwa porsyento na kwa. Salamat madam. Napintas ti pagsayatan kada kami dito yan ti asosasyon mi ta makatulong ka digiti pada ka manalon kan hanggang mo na marigatan ti pinagpa-traktor ka digiti taltalon. Thank you so much, Madam Amy, for all the machineries you've given to us. Yaman kami, Madam Amy. Yaman kami, Manang Amy. Yay! Salamat po, Madam Amy. So magdasal po tayo na hindi naman tuloy-tuloy ang bagyo at makapasok tayo ng maayos. So I think climate change is real, it's upon us. So it's very important na magtulong-tulong tayo at maghanap tayo ng paraan. Grabe naman itong project na to, makabasa latta, makaadal latta. Ibig sabihin, kahit papano, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Dahil kasi ang malas naman, ang nangyari, yung Typhoon Egay, talagang tumama sa pagbukas ng klase. Sakto man siya. Kaya eto nga, talagang nagpapanik lahat ng pamilyang Ilocano kapag hindi nakakapag-aral. Alam ko na yun kasi tagal kong governor dito. Bad things happen when there's no tuition money. Talagang natatarantang Ilocano, talagang diehard na diehard kami makapagtapos yung mga bata. Ang problema, sobrang daming nag-apply. Kasi hindi naman nila kasalanan. Tuloy-tuloy yung bagyo. Akala ko, assistance lang sa EGAY. Abay, inubos pa yung alphabet. Yung EGAY, sinundan ng
Falcon, sinundan ng Goring, sinundan ng Hanat, sinundan ng Ineng. Nakakalima na kami, masakit na. Kaya lumobo ngayon na nag-a-apply yung 13,000 na estudyante na talagang kulang na kulang ang hindi lang pang matrikula, kahit sabihin natin libre yung public school, talagang kulang na kulang pa rin, pamasahe, libro, mga damit, kung ano-ano talaga, kulang talaga. So, ito yung tulong natin sa first batch. Pakiusap ko nga sa kanila para makapag-share sa lahat. Kahit mas maliit, abonohan na lang. Tignan na lang natin hanggat kaya. Basta magtulungan. May Timpuyog, Ilocano. Yan ang aming social capital. Ibig sabihin, yaman ng Ilocano, yung tulungan. Talagang nagtutulungan kami pag panahon ng taghirap. Sakripisyo ang lahat kahit papano. Nagamit ko sa mga gamitin ko sa pag-aaral at saka pagbayad ko sa tuition ko sa eskwela. Malaking tulong po sa aking pag-aaral at sa aking mga magulang. Dahil isa lang kong magsasahang aking mga magulang. Salamat po sa tulong na naibigay niyo po sa amin po. Maraming salamat, Madam Amy Marcos, dahil malaking tulong ito sa akin at sa aking pamilya. Thank you, Ma'am, ta may sa akin di binigay siya rin nga natulungan kan agyam-yaman akyalo. Salamat po, Madam Amy. Ayo, tulong mo, Manang. Sana makahanap tayo ng trabaho na sinasabi nga quality, better paying jobs na makatulong sa pamilya. Of course, allow me to welcome back home our President and my dearest uncle, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and the members of the First Family. It's with a very grateful and a joyful heart that we commemorate Bulatay, my father, President Ferdinand Edwin Marcos, on his 106th birthday. It is indeed heartwarming to revisit the life that has left such a rich legacy to our nation, especially when done in the company of our family and in the company of our friends in our community. Nagpapasalamat sa inyo sa pagdiriwang ito, pagkat taon-taon, ano man ang mangyari, ano man ang hihinip ng hangin, hindi kayo nakakalimot. Happy birthday sa lahat ng loyalista, sa mga kaibigan, sa aking pamilya. Sa inyong lahat, 106th birthday na po ni Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. Kaya lahat tayo ay may birthday din sa araw na ito.
Ilocos Norte, may concert. May ding-ding cook-off. Paano? Pinakapaborito ng tatay ko. Ding-ding-ding. Naku, may debate. May kung ano-ano. May mga Little Imelda nakakanta ng Dahil Sa'yo. May Little Ferdinand na nagtatalumpate. Naku ha, ang daming pasabog. Tara na at samahan ninyo kami dito sa Ilocos Norte Marcos Fiesta. Gora na tayo!